Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa lugar ng Acts chapter 18. Tayo po ay nasa series ng pag-aaral patungkol sa mag-asawa sa Bible na si Aquila and Priscilla. Wala naman masyadong, alam nyo, walang masyadong action itong mag-asawa na to. Pero hinahanap natin yung mga bagay na pwede nating matutunan sa buhay nilang dalawa. At ngayon ang aking focus ay family altar. Kasi ito isang bagay na nawawala na sa ating mga tahanan. Ang maganda rin naman na magkaroon nito. At aking i-reintroduce ulit sa atin ngayong hapon. Acts chapter 18 verse 4, tumayo tayong lahat. Simulan ko na lang ulit sa verse 1 para may konting review about our topic. Verse number 1, after these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born of Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them and wrought, for by their occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks. Okay, my title is Building the Family Altar. Building the Family Altar. Tayo po sandaling tumikit. Let us pray. Lord, we thank you for this couple that we've just read. Tulungan mo kami na makita ang mga aral sa aming series of lessons. We pray that you will help our church sa aming pong desire ng aming mga tahanan ay maging mas matatag. Alam namin, marami po ang hamon, marami po ang mga bagay na pwedeng sumira sa aming mga pamilya. But I pray that you will teach us so that we can gain the wisdom and the ability to fight off things that should not be part of our homes. And so ngayong hapon, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng family altar or family devotions. And so I pray na ikaw po ang magtuturo sa bawat isa sa amin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. You may be seated. Building the family altar. Now, as a matter of review, si Aquila and Priscilla is an ideal couple in the Bible. There are so many couples in the Bible, but I'd like to say na itong dalawang ito ay ideal. They are both mentioned 6 times in the Bible, and every time they are mentioned, parati silang magkasama. Aquila, Priscilla, and sometimes Priscilla and Aquila. So kung bakit nauna yung wife and then the husband, I don't know. Siguro mas talented yung wife, may mga ganon, yung wife siguro, maraming ministry, ganyan, and then, but they are both mentioned together in the Bible. Now, when God puts together people, it is always to accomplish God's purpose through them. Alam mo, pag ang dalawang tao nag-asawa, they are accomplishing a purpose, a God-given purpose. That's why pag kayo nag-asawa, ang dapat alam nyo mangyari, mas tumibay ka sa pananampalataya. Alam nga naman, nag-asawa, tapos lalong hindi nagsimba, And so, there is a reason for marriage, and it is precisely to accomplish the plans of God for both of you. So meron tayong ganyan. So they went to Corinth due to the persecution. Nakalagay diyan sa verse 2. May persecution sa Rome. And so mga 52 AD, the mga Jews ay pinalayas ng Rome, so tumakbo sila sa Corinth. Ang Corinth ay Greece, Now, if you think about it, ang mga Jews, they're always being persecuted. Panahon ni Esther, panahon ni Moses, panahon ng Panginoon when he was born,
Ang dami, parating ang mga yan ay parating pinapersecute. Ngayon, so ito naman, tamo, kanina Sunday school, gano'n na nangyari. Ngayon naman, gano'n na naman din ang nangyayari. But you know, even though they were expelled from Rome, may plano ang Panginoon sa kanilang dalawa. At gano'n naman yun parating may plano ang Panginoon sa atin. So, while they were in Corinth, they would meet the great Apostle Paul. At yung kanilang pagtatagpo, because they were both tent makers. You know, ang Corinth ay daanan ng mga nagtitrade. Trading route ang Corinth. And so, itong si Aquila at Priscilla, they were making tents for those who are traveling. Kasi pag nagta-travel, siyempre, walang Airbnb, so titiri ka ng tent. So diyan ka titira, kasi yan ay marami naglalakbay. And so that is their occupation. They were tent makers, and Paul was also a tent maker. And so nung sila nag-meet sa Corinth, maganda kanilang vibe. Nagkasundo sila sa Corinth. Now in verse number 4, si Paul, he spent a great deal of time sa Corinth. Kasi ang ginawa ni Paul, nagtuturo siya ng Bible and so that people can understand the scriptures. Now you will note na during this time, wala pang Biblia. So yung mga tao, kailangan turuan mo pa. Ay wala naman silang copy ng scriptures. And so Paul was always taking the time magturo at marami ang nasave. Now, look at verses number 7 and 8. And he departed thence and entered into a certain man's house named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. In other words, yung bahay dito si Justus ay kapitbahay ng synagogue. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. And so si Paul, he kept teaching and preaching, and God was continuing to bless. Now, pagdating mo ng verse number 11, ito ang sabi, and he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. And so ito si Paul, when he was in Corinth, tumagal siya ng 1.5 taon at nagtuturo siya at parati siya nagtuturo, maraming gusto makinig. Aquila and Priscilla were both blessed to hear the truth from the Apostle Paul. In other words, itong mag-asawa, para bagang sa paanan ni Apostle Paul, natuto at lumago sa Bible. And what a privilege, ano? I mean, of all Bible teachers, maraming Bible teacher, pero ito si Paul At itong mag-asawa ay naging Bible student sa magitan ng kanilang pakikinig sa aral na binibigay ni Paul while he was at Corinth. And they were both also at Corinth. They were always under the preaching of the Apostle Paul and the teaching, Bible study. And it's important na tayo, alam niyo po, bakit ba tayo ay may simba ng hapon? Pwede man tayo hindi na nakasimba na tayo kanina umaga. Kasi mga kapatid, ang Bible ay kailangan nating makuna ng aral. Ang daming blessing waiting for us in the scriptures. Ang kailangan lang malaman natin, ano ba yung mga prinsipyo that I can use and my family can use to help us grow in our faith, in our relationship with God. So marami tayong, hindi ang pagsimba sa hapon formality Marami lang talaga sa Bible, at ang haba ng Bible, 66 books. Ang daming bagay na pwedeng matutunan. At ito mag-asawa, maraming natutunan sa paanan ni Apostle Paul. Now, first of all, I'd like to talk about what is a family altar. Now, we need to establish a family altar. Now, let me give you a definition. Family altar is a spiritual practice where family members come together regularly in a predetermined place to exalt God, enjoy His Word, and encourage one another. In other words, basically it is a parang family devotions. Now, I'm not sure I'm sure siguro meron pang kahit konti, but I'm not sure ilan sa church natin ang ginagawa pa rin ito.
This is a parang a practice ng pamilya. They come together on a regular basis. Halimbawa, sabihin mo ng every weekends, nagkakaroon sila ng Bible reading. Ano lang yan? Basically, ganito yan. You read, you teach, you pray. Yun ang basically ng sangkap. And then you apply. So, in other words, sa tahanan, magandang gawin ito kasi buong pamilya at merong paraan, I'll tell you later kung paano. Pero ito ay magandang gawin. Ito ay parating ginagawa nung araw. Pero kasi ang ating mga masyado tayong busy, nakakalungkot pero wala tayong panahon sa salita ng Diyos para turuan tayo. Masyado na tayong naging magaling. Hindi natin minsan parang hindi natin kailangan ang Panginoon. But that is wrong. In Genesis chapter 8 verse 20, the first time the word altar is used. At itong unang pagkakagamit, kasi alam niyo, when you study the Bible, inaaral yung first time na ginamit yung salitang yon because you can learn a lot from that kung ano ba the first time na ginamit ang salitang repent o kaya ay salitang ganyan. So ang altar ay ginamit, ang unang gumawa niyan ay si Noah. Noah created the first family altar to commemorate God saving his family from the flood. So bilang pagpapasalamat, pagbaba nila ng ark, naglagay sila ng altar and inihandog yung ibang mga animals. That is why some of the animals dinala nila by 7. Hindi lahat ng animals ay by 2. Yung mga clean animals, if you notice in the book of Genesis, some of the animals were brought into the ark and they were not dalawa, they were 7. Because they took some of them and when they landed on the on land sa itaas ng bundok, naglagay sila ng altar and they thank God, they prayed, they thank God at sila ay this is the first word na altar ang ginamit sa Bible. Now, we need to establish our own family altar. And we need to keep an open heart to what God wanted to teach the family. Alam mo, yun lang naman yan eh. Ano ba ang importance niyan? When you establish a family altar, you are opening your heart para, at hindi lang ikaw, kasama yung pamilya, para mapakinggan mo. Sa inyong pag-aaral, maaring God is leading you into a certain direction, ang pamilya, lalo't may mga decision na mahalaga sa family. Family altar is a way to connect with God. Mga kapatid, ang nakakaalam ng buhay natin ay ang Diyos eh. The more that we are connected to God, the better. Now, si Aquila and Priscilla, they did not have a complete Bible. Wala silang Bible. But they were open to listening and to doing God's Word. Gusto nilang malaman eh. Ngayon, ang tanong, how often do we read our Bible? Now, iba pa yung personal ha. Family altar is when you gather in a circle or something. And then, again nga, maraming style, pero basically, you read the Bible, you teach the Bible, and then you pray. I'm not saying you have to do it every day, but you find a time when everybody can participate. Nakauwian ba? Kung gusto nyo sa gabi, nakauwi na lahat. And then you do this. You read the Bible, and so, yan ang ginagawa. No? Kailangan tayo may open heart. In other words, sa family altar, you're opening yourself to, Lord, what are you telling me? What are you telling our family? We should be open to what God is trying to say. Because tayong mga anak ng Diyos, may gustong sabihin ng Panginoon sa atin. The question is, do you open the Bible to find it out? Or hindi lang open Bible, do you have an open heart to receive the teachings of the Bible pag tayo ay nagbabasa nito at nag-aaral? Now, in Psalm 119 verse 18,
Psalm 119 verse 18. This is what the Bible says. Open thou mine eyes, sabi ni David, that I may behold wondrous things out of thy law. Now, here is David praying, Lord, buksan mo ang aking mga mata upang maintindihan ko ang iyong sinasabi sa akin. Now, the family altar is, we do this so that with an open heart, we can understand the teachings of God. Kasi may sinasabi ang Diyos eh. And so when you have an open heart, madaling mag-connect. Di ba? Madali tayo mag-connect. Now, sa Psalm 40 verse 6, 40 verse 6, sacrifice and offering thou didst not desire. Mine ears hast thou opened. Burnt offering and sin offering thou hast not required. Mine ears hast thou opened. So, gusto ng Panginoon tayo na makinig. In fact, dito sasabi na binubuksan niya ating pandinig, ang ating mga mata. And so, we need to have an open heart para makuha natin yung sinasabi. Kasi ang pag-aaral, mga kapatid, ng Bible goes beyond the church. Ang pag-aaral ay hindi ba nag-aaral tayo sa Sunday school? It's about providence, sovereignty, the will of God, the divine will of God, ang mga plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. But you know, ang ating pag-aaral ng Bible goes beyond the Sunday school. O kaya naman pag worship service, pag uwi natin, ang tanong ay ano na, di ba? Hindi tayo ay patuloy na naghahanap. Pag uwi sa bahay, patuloy na nanalangin, Lord, what do you want me to do? O anong gusto mong, di ba, ituro sa akin? So it goes beyond attending church. O kaya, nagbabasa ka na, ito isa pa. Nagbabasa tayo ng Bible, pero anong nakukuha mo sa pagbabasa? Kailangan, meron tayong maintindihan. And we must give personal attention and application sa Biblia sa ating buhay. Kailangan i-apply mo yun eh. Hindi, para kasi nangyayari, nagiging routine. Sisimba, uuwi, wala lang. Hindi. Dapat ang Bible, isang buhay na aklat na nagtuturo talaga sa atin at nangungusap sa atin para tayo ay baguhin. Hindi maaring ang religion ay basta magsimba, makinig, umuwi, bumalik, magsimba, makinig, umuwi. Hindi, we can do better than that. Kailangan, pag tayo nag-aaral, inaalam natin talaga and then ina-apply natin. Dito mag-asawa, parati silang nasa Bible study ni Paul. Kaya siguro gumaling na sila. Tinuruan nga nila si Apollos eh. Yung kanilang isang preacher, tinuruan nila mag-asawa. And so, maganda tayo, nag-aaral ng Bible, parating may bukas sa puso at inaalam, Panginoon, ano ang iyong kalooban, you know. Therefore, we must begin with our daily walk with Christ. Tayo dapat may time sa Panginoon, and then keeping our homes open to the Word. Meron tayong personal na devotion, and then we allow God's Word sa ating tahanan. Meron tayong parang yun, family altar. And so, hindi lang ang worship natatapos pag uwi nating lahat. Hindi dapat. Because you know that God does not speak only on Sundays. Hindi. God can talk to you on Monday or Tuesday or Wednesday. And when you have a family altar, you are giving an opportunity to God to reach your family and to speak to all of you. In other words, hindi lang parang pagsimba, pag-uwi, you know, parang wala. Tapos pag babalik tayo sa church, tapos hindi dapat ganoon. Dapat ang ating ugnayan sa Diyos at pakikinig at pag-aaral ay tuloy-tuloy. Alam ko, ang buhay natin napaka-busy. We cannot be too busy to listen to the Lord. Kasi yan ang, alam mo, pag nakinig natin ang tinig ng Panginoon, marami tayong oras na matitipid. Kasi, tinan mo yung kalooban ng Diyos, minsan hinahanap mo, hindi mo matagpuan. Tapos, okay, ito gagawin ko, hindi naman. At ganito gagawin ko, hindi naman kaigi. At ganito na lang, hindi pa rin. Pwede tayo, minsan, magbigay tayo ng time, alamin natin talaga.
Ano ba talaga kaya ang kalooban ng Panginoon? In the book of Esther, we talked about that. Na may planong kahit anong gawin ni Haman, kahit anong batas ang ibaba, ang Diyos, alam na kung anong pangyayari, hindi mamamatay ang mga Diyos. Kahit ngayon, hindi kasi nasa book of Revelation andun pa sila wala pa tayo sa book of Revelation. So, may plano ang Diyos sa kanyang mga anak at may plano sa ating lahat. So una, yun ang family altar. Isang panahon na nagsasama-sama ang pamilya para magbasa ng Biblia at siguro yung tatay or pwedeng naman naikot, magbigay ng konting, ganito yan, ang sinasabi ni Solomon. And then mag-pray. And then yun ang dapat. No? So pangalawa, so that's a family altar. Second of all, I'd like to talk about reviving the family altar. Now, I'm sure some of our families, ginawa nyo yan, kaya lang minsan hindi nagpapatuloy. So dapat natin gawin, i-revive. Now, the family altar has been lost with the passing of time. Kasi maraming gumagawa niya, mga Kristiyano, in the past, sa Europe, sa Amerika, kung saan maraming Christian. Ang Europe ngayon, wala na diyang, wala na, sad to say, wala na mga Kristiyano dyan. Puro atheist na sila. That's their new religion. And by the way, atheism is a religion. And that is their religion. Atheism. And so, mahirap sa Europe. Now, ang family altar does not mean gagawa ka ng physical altar sa bahay. Kasi nung araw, ang altar, that's where you put all the animals to burn. Nung araw kasi, when you build an altar, and then you put all the lamb and yung mga animal sacrifice, and then when you burn them, yung smoke goes up to heaven. And the Bible says, the smoke is a sweet-smelling savor in the nostrils of God. And so when you build an altar, yan ay isang larawan ng panalangin, ang family altar, pakikipag-ugnay sa Diyos. Pero again, sa ating pamilya, napaka-busy. Wala tayong time para gawin yan. Pero ginagawa sa Bible yan. Pero again, hindi ibig sabihin, gawa ka ng altar. Hindi. It means to say, we need to build back the tradition of praying with the family and talking about the Lord. Diba? Ibalik yun. Kaya nating ibalik yan. Here's what Matthew Henry said. It sabi niya, whenever man has a tent, God should have an altar. Whenever man has a tent or bahay, kung saan may bahay ang tao, dapat ang Diyos may altar. And this is the Old Testament practice of Abraham. Wherever si Abraham known siya sa altar. Si Isaac known sa well. Yung deep well. Parati siya nagukay ng well. Si Abraham is always building an altar. So doon siya known. So in the Old Testament, Abraham practiced the building of altars. And as he moved from one place to the next, magtatayo siya ng altar ulit. Tapos nilipat naman siya, tayo ulit ang altar. Yan ang ginagawa niya. Tayo siya ng tayo. And he also taught this to his children. Si Isaac at si Jacob ay natuto na maglagay ng iintindihan yung principle na yan. Now, you might think, baka sa Old Testament, ganyan. Pero hindi, ganito yan Hindi nga tayo naglalagay ng altar na kuha ka ng kahoy, kuha ka ng karpintero, gagawa ng altar. Hindi ganon. At sabi natin, mag-worship ka sa Panginoon. And gather your children. Kasi in the Old Testament, ginawa nila Ba't di natin kayang gawin ngayon? Ginawa nila yan. Nina Isaac, nina Jacob, and they communicated with God. And so, itong family altar is a necessity in every generation. Panahon ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, and every family should learn what it means to pray and to worship together sa pamilya. Kasi alam nyo, Kristiyano tayo Hindi tayo Kristiyano for formality's sake. Hindi. Ang Kristiyano, namumuhay ng ayon sa
turo ng Biblia. At turo ng Bible na ang pamilya dapat may time, yun nga, mga principles ng building an altar, you find it in the Old Testament. Yan ay dapat ginagawa eh. So dapat gawin natin. Now, let God speak to you through the Bible. Pag merong family altar, of course, meron din devotion ha. May personal devotion. Siyempre, before you go to bed, you pray. When you get up, you pray. Pero iba yung pamilya. At, but we need to let God speak. Because yun naman ang nangyayari, di ba? Pag may family altar. Now, we always pray for God's will. Parati naman Lord, anong iyong kalooban? Why would you hinder that? Kasi wala ka naman family altar. Now, you might say, meron naman personal devotions. Oo nga, pero if you're a parent, minsan ang mga bata dapat na, kasi mga bata minsan hindi naman nila ginagawa yan. Diba? Lalo kung ang parent mas ahead sa mga anak, sa spiritual na mga bagay, kagaya niyan. Pero what you can do is you can get your children and, yun nga, mag-aaral ng Bible. Listen, sa tingin ko naman, pag ginawa ito ng pamilya, palagay ko ang Panginoon ay magpapala. You know, kung ako tatanungin, I think, sapagkat ito yung mga bagay na hindi na ginagawa ng marami because we are just so busy with everything else. At itong mga bagay na ito, naiiwan. You see, ito ang point ko God is willing to tell you what He wants for you. Makikinig ka lang Pero wala kang, yung venue, alam mo, yung pagkakataon na makapakinig, wala But God is willing to talk to you. God is willing to talk to us. Pagkat meron siya specific plan and purpose sa ating buhay lahat. So, gusto natin marama kalooban ng Panginoon, but we don't have time to read the Bible. So, hindi mo talaga malalaman because limited yung iyong source of information. Pag lang naginig ka ng preaching, pag nag-invitation, kapag di ba? Pero may pagkakataon na sa pamilya, pwedeng, magkakasama para mag-aral at magbasa. So, we need to try to apply. Hindi lang para tayo nakikinig, probably the highest purpose of the family altar is to apply what you read. Siyempre, diyan, nakikinig kayo. Ano ba sinasabi ng Panginoon? But probably the highest purpose is yung mga bagay na natutunan natin ay mai-apply natin. Hindi lang kasi ang Christianity, nag-aaral, tapos wala lang, tapos, you go to your job the following day, and then balik ka sa church, nakikinig, and then you do your job. Hindi ganun May dynamics. Dapat araw-araw nga, natututo tayo, napapalapit sa Panginoon nangyayari ba yun sa inyo? Nangyayari ba yun sa akin? Ano ba ang ating relasyon sa Panginoon? Meron bang effect ang ating mga inaaral sa buhay natin? Because if you ask me, that is probably the best thing that can happen to anyone. Yung alam mo yun, yung mabago ang buhay ng tao. Pero kung tayo nagsisimba, hindi tayo nababago, there's something wrong Parang may mali. Kasi, bakit pa tayo, di ba, anong ginagawa natin? So that is why we need to read the Bible with an open heart. Huwag natin i-assume na alam na natin lahat. I dare say, yung mga iba na hindi nagsa-Sunday school are probably, if not all of them, some of them probably think, ay, alam ko na yan. Nabasa ko na yung Book of Esther. Ano ba pwede nating malaman dyan sa book na yan? Pero alam nyo, marami. Kasi even of myself, I have read it many, 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 many times. Believe me. And I still find things that I've never, hindi ko pa nakita And kung ako na pastor, wala na akong ginawa araw-araw kundi mag-aral. Natututo pa rin ako It's amazing. Itong aklat na to, amazing. Hanggang tayo mamatay, hindi pa rin natin naabot ang pinakailalim nitong, talagang yaman So, hayaan natin ang Panginoon mangusap sa atin. Basta malaga natin bukas sa puso. Because the more you read, the more you will discover the truths of God na pwede mong gamitin sa iyong buhay, ikay magtagumpay. Alam mo, ang pinaka hindi maganda sa Christianity,
we get used to being a Christian. Okay, special number. Okay, tayo aawit. Pag uwi, wala namang nabago. Yung message ng awit, hindi naman nakikita sa buhay. Nag-preach ang pastor, hindi naman pinakinggan. O kaya may Sunday school, hindi naman dumating. Alam mo, let us be careful. Hindi ganun, hindi yun Christianity. Ewan ko anong tawag doon, pero hindi yun ang paraan ng Panginoon. Okay, so kailangan i-revive natin ito para makapakinig tayo. Itong mag-asawa, gano'n ang kanilang ginawa. Parati silang kasama ni Paul at later on, I will tell you in the next lesson how they took a preacher at inaralan yung tao. Kasi parang, hindi mali-mali yung turo ni Apollos. Si Apollo. And so tinuruan nila. Okay, my last point is this. How do you begin a family altar? This is what Norman Williams said. Norman Williams, lalo yung mga tatay, makinig kayo. Sabi niya, the greatest Bible institute in the world is a father reading the open Bible to his family. Yan ang sabi niya. The greatest Bible institute in the world is a father reading the open Bible to his family. Now, kung kayo may pagkakataon, mga tatay, ilan ba kayo? 30? Kung nandito lahat, ay gawin nyo yan. Gawin nyo yan. Kasi yan eh. Yan talaga yan. Now, how do you begin? Let me give you a few things. How do you begin? Number 1, set a time and place. Ang dapat gawin, ano ang pinakamagandang oras gawin? Choose a time when not everybody is hurried. Yung lahat pa nagmamadali. Hoy, okay na yan. Kasi lalakad pa kami. So pwede nyo gawin, halimbawa Saturday ng umaga. O kaya naman Saturday night. O kaya Sunday after church. Or kung ano pa man. Pero ito yung magandang ibalik. Ibalik. Kasi when you talk about the home, hindi mawawala ang family altar kasi isa yan sa mga ginagawa ng pamilya. Do it when everybody is present. And you try to fix i-set nyo sa a certain time and place so that lahat alam yun. Kasi pag hindi, pag iba-iba, malilito. So, ano ba sabihin nyo, okay, every Saturday ng 6 p.m. Okay, sige. Let's try. At pag ginawa nyo, let me know, para at least alam ko na, ginagawa ng ibang families. Ang kalaban nyo dito ay oras, kasi maraming busy. Pero listen, kung unahin mo ba ang Panginoon, busy ka ba? I mean, should you become busy? If it is, itong mga bagay na ito. Pangalawa, remove distraction. Kapag kayo nag-family, basically, ano ba yan? Parang yung Bible study na pamilya. O Bible study, kayo lang. And then you remove the distractions. Anong ibig sabihin? Yung mga cellphone, iwan muna sa bedroom or something. If you're in the living room, iwan muna at yung cellphone ay konting time lang ito hindi ito matagal, okay? Turn off all media, mobile device, lahat yan turn off. Number 3, read the Bible together. Magkakaibang style, but one way to do it is maaring halimbawa, yung tatay, yung special tatay, magbabasa ng verse and then teach it. It could be mga 5 minutes, 10 minutes. Walang nasa inyo yan kung paano nyo ipoporma. But what some people do, what they do is, they read the Bible and then they meditate for 2 minutes. Everybody's quiet. Teka, ano bang ibig sabihin nito? And then they discuss it. They discuss, palagay ko, this is what Solomon is trying to say. And then they will discuss it, and then konting exchange of, opinions. And so, they will be sharing their response. Yung magbibigay ng response, i-discuss nila what God is saying to each person. And you can ask questions. Di ba yung response? Ano sabihin ng anak, tatay, anong tingin mo ang sinasabi ng o kaya, paano yung ganito naman? Yung mga tatay dapat marunong din kasi baka matanong ka ng iyong anak, no? And that is the time to ask questions. Ano ba ibig sabihin ng ganito? Ano ibig sabihin? And then you close with a prayer.
And then pagkatapos dyan, mag-pray. Kung gusto mo, tatay ang mag-lead. O kaya, katulad ng ginagawa natin, pag nagpe-pray, ng BOB, okay, ito mga request, pinag-pray namin ang Ebreo, si Elia, si TJ, pinag-pray natin yung mga nagkukuha ng exam sa LET. Ganon. And kung gusto lahat mag-pray, kung kaya, edi sige, manalangin. And you can take requests. Pray for lost people, pray for the pastor, pray for the missionaries, pray for the needs of the members, pray those who have health issues. Maraming pwedeng ipanalangin. And I tell you, yan ang mga bagay na gusto ng Diyos. Babasa ng kanyang salita, nananalangin. And so, Aquila and Priscilla spent time learning the Bible from no other than the Apostle Paul. Ang galing ng nila Sila nilagay ng Panginoon, nilagay ng Panginoon ang mag-asawa sa dami ng pwedeng makasama ni Paul. Sila nakasama sa loob ng 1.5 taon, nag-aaral ng Bible. Nag-aaral. And couples should always study the Bible. Kayo, mga couples, you should be studying the Bible. Hindi lang kayo sa akin nakikinig. Hindi. Dapat aralin nyo. Mag-aral kayo. Mag-research kayo. Tingnan nyo yung mga... Alam mo, isang madaling magsimula kayo sa mga preaching. Yung mga preaching, Sunday school, kunin nyo at aralin nyo. Himayin nyo pag uwi sa bahay. Huwag akong himayin nyo, ha? Yung mensahe, himayin nyo. At ako'y, marami ng kahimay. And then talk about it. Learn. Di ba? Family altar is, di ba, yung couple, maroon sa Bible. So, family altar, ay dadali mo sa bahay. And ginawa ni Abraham yan. And again, basically it is read, learn, and then pray, and then you practice. Basically, ganun naman yan eh. And let me close with this. Si Thomas Boston of Scotland, hindi ko alam how long ago this was, I think 1700s, napansin niya, siya ang pastor, yung mga membro talagang malamig. Talagang malamig. So ang ginawa niya, binisita niya sa mga bahay, nag-Bible study siya, and here's what he discovered, many of his members were still lost. Hindi mga saved. He found out, kasi nga, binibisita niya, tapos sabihin, pastor, parang hindi pa kami laligtas. So ang ginawa niya, while visiting, syempre, he went back to the basics, marami ang naligtas. In other words, and he challenged the fathers to start a family altar each day. At nagkaroon ng spiritual awakening in the community sa Scotland. Kasi alam mo, ang community is made up of many homes. Mga bahay-bahay yan eh. Siguro, yung kanyang mga membro nagkalat, tinuruan niya mga naligtas, nagkaroon ng family altar, nagkaroon ng revival. Di ba napakaganda, ang ating mga tahanan ay magkaroon ng ganon? Pinag-uusapan ba ang Panginoon? Hindi yung pinag-uusapan lang natin yung mga trabaho natin, o kaya yung mga eskwela natin. Hindi, pag-usapan din natin mga spiritual na mga bagay. Kasi kung hindi nyo napapansin, ang buhay natin parang pabalik-balik lang eh. Pero I hope na sana, as we study the Bible, meron tayong growth. Meron tayong mga natutuklasan, which we can incorporate in our lives, sa pamilya natin. Alam mo, natutunan nyo to, family altar. Pag uwi nyo, kahit pag-usapan nyo, kailan nyo gagawin. Listen, you cannot be too busy not to have this. Kasi ito ang mga bagay na hinaharap ng Diyos sa atin. Talaga tayo marirevive pag tayo ay wala tayong mga seryosong panalangin at pag-aaral bilang isang pamilya. Ito, isang church home, this is our church home. I'm talking about your family home. Pag uwi nyo, yung inyong mga, magsama-sama kayo, mag-aral kayo niyan. Ang challenge kasi ngayon, alam ko naman ang trabaho ay hiwa-hiwalay, ang pamilya ay hiwa-hiwalay. Do the best you can. Kung wala ang tatay, siguro ang nanay.
ay kayo ay magsama-sama, gawin nyo ito. Alam mo, katulad si Thomas, itong pastor, Thomas Boston, baka mamaya mga anak nyo hindi pa naligtas. Nangyayari. Okay, huwag tayo masyadong pagkatiwala na sila yung lumaki sa church. Kasi marami ng ganyan. Make sure na sila ay nakilala talaga ang Panginoon, na bago talaga ang buhay. Hindi lang, alam mo, kaya minsan yung mga anak nyo nasa church, gawa nyo. Kung wala kayo, baka wala sa church. So, let us, pag-pray ang mga anak, at kung magkaroon ng family altar, magkakaroon ng time para maipag-pray ang pamilya, ang simbahan, at marami pang iba. So, I think this can be a good addition to your schedule sa ating bawat pamilya. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Let us all stand. Tayo po'y tumungod, pumikit. And tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong turo sa amin. Ito po ay isang bagay na hindi namin parati na napag-uusapan, ngunit isang mahalagang paksa that every home should have a family altar to where we can gather together and read the scriptures and talk about the Bible and pray as a family. At sana, Panginoon, bigyan mo po ng kakayanan ang bawat magulang, especially ang bawat ama, na ito po ay masimulan sa kanila po mga tahanan, because this will ignite the spiritual maturity of each member of the family. Kaya sana, Panginoon, tulungan po ang bawat tahanan na magawa ito upang ang iyong salita ay amin pong mapigyan pansin at kahalagahan, at ito po ay maging daan upang kami ay maturuan dagdag sa aming personal na devotion at pagkinig sa church. I pray that you will help us to grow in this aspect ng aming pamilya. Na ang family altar ay ma-establish namin at ma-revive namin. And so I pray that you will speak to hearts and help us, Lord. Ito po ay magawa naming muli. Pagpalain mo po ang aming invitation ngayong hapon, at ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Abang lahat po ay nakatungo, nakapikit, kung nais mong, ipanalangin ang iyong pamilya, iyong mga anak, perhaps ang iyong magulang, kung di pa sila naliligtas, you may come and pray. At especially, siguro sa mga ama, ipanalangin nyo na magawa nyo ito. Siguro marami talagang trabaho, minsan gabi na nakakauwi. Pero if you can pray that maybe God will show you a particular window hour in your weekly schedule where you can schedule a family altar. And so ngayong hapon, ipanalangin natin, tulungan tayo ng Panginoon. Kailan natin ito gagawin? Kasi I'm sure ito'y makakatulong sa ating, una sa mga bata, sa mga anak. Nakakatuwa pakinggan ng mga, the little children singing, but they have to start somewhere. Nagsimula yan sa ating mga pagtuturo about God. And I'm thankful na sila ay may pagkakilala sa Diyos, may pagkatakot sa Diyos, pero kailangan suportahan natin ang pagtuturo sa kanila. At kung meron tayong family altar sa bahay, ma-open natin sa mga bata. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang tinuturo ng Diyos? And so, ay panalangin natin na ito po ay ating magawa sa ating tahanan. Panalangin din natin ang bawat membro ng ating pamilya, because perhaps some of them are not yet saved. And if this is the case, well then, maganda siguro may family altar to where God will bless the members of the family who are still lost. And so maganda ito, ay panalangin natin. Ngunit ngayong hapon, kung ang ilan sa atin ay hindi pa naligtas, nandun pa rin ang ating paalala na si Kristo ang nakapagliligtas at wala ng iba. Ang kanyang banal na dugo, hindi ginto